Mapagpalang araw mga kahabi. So marami tayong mga nababalitaan regarding sa illegal na pagbebenta ng mga species, yung tinatawag na illegal trading. So marami tayong nababalitaan na nahuhuli sila dahil sa kaukulang ng mga dokumento para magkaroon ng transaction na legal. So ang topic natin ngayon at ang pag-uusapan natin sa video ito, maging legal sa pag-aalaga ng mga ibon para iwas huli po tayo. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito at sagutin din natin yung mga katanungan ng ating mga kahabi. At kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan kayo at kung gusto nyo yung ganitong content regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, ang tatalakay natin ay regarding po sa legalisasyon sa pag-aalaga ng mga ibon. Madami pong nagrereklamo bakit di hinuhuli mga nalantad na illegal sa bentahan tulad ng mga pet shop. So yun po yung ating isa na sisilip kung bakit sa mga tiyanggian, sa mga pet shop ay lantaran ng pagbebenta, ngunit hindi naman sila hinuhuli. So sa akin po lamang aking pong opinion, kung pinoproblema natin ang mga ito, mas higit na una mong problemahin yung ibunan mong illegal. So yun lang po yung concern. So bago tayo tumingin sa mga pagkakamali ng iba, tingnan muna natin yung sarili natin kung tayo ba ay tama na or nasa tama na yung ating pag-aalaga or nasa tamang proseso na tayo. So unahin natin yung sarili muna natin bago natin silipin yung sa iba. So nagustuhan niya natin yung pagpapagawa ng mga aviary na napakaganda, pero natatakot tayo baka tayo ay mahuli dahil hindi pa po naparehistro yung ating mga ibon or hindi pa tayo nakakakuha ng permit para mag-alaga. So iba po yung pakiramdam ng may kapayapaan sa kalooban. Madadanas natin ito pag nagpakaligal na kasi mahal natin ang ating mga ibon. So masarap talaga sa pakiramdam kung tayo ay nasa tamang proseso, kung tayo ay legal na nag-aalaga, wala tayong pangamba kung mayroon mang dumating na mga inspection team sa ating aviary, mayroon man mag-question or mayroon man mag-complain sa ating ibunan, dahil alam naman natin na ang ibon ay napakaingay. Okay po. So, hindi natin sila mapipigilan na mag-ingay. So, kung may mag-complain ban, meron tayong ipapakita na mga dokumento na tayo ay napapahintulutan na mag-alaga. Okay po. So, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay para sa kaalaman ng lahat, iwasan rin po nating sabihin kasi ngayon lang nalaman na kailangan pang iparehistro yung ating mga ibon sa DNR. Kasi sa totoo lang, matagal na po iyang batas na yan. So yun lang po ang nagiging alibay natin para makaiwas tayo sa ganitong responsibilidad. So para sa lahat po na mag-iibon, bago man o luma, ito ay dapat nating gawin or dapat nating malaman. Para sa baguhan, CWR or Certificate of Wildlife Registration. One-time payment lang po ito for lifetime ang register na tayo. So yun po ang legal sa pag-aalaga ng mga ibon para iwas huli. Iparehistro natin ang ating ibon, kumuha tayo ng CWR or Certificate of Wildlife Registration. One-time payment lamang po ito mga kahabi. At lifetime na po ito. Basta susundin lang natin yung policy, rules and guidelines ni DNR para mapapanatiling validity o yung ating CWR. Lagi lang tayo mag-update ng QBR o yung quarterly breeding report.
So yun po, one time payment lang for lifetime na. Habang buhay na tayo o habang gusto nating mag-alaga ay meron po tayong CWR. Yun ang maging legal sa pag-aalaga para iwas huli po tayo. So sa pangalawa naman po, kung malaki na ang ibunan natin, WFP or Wildlife Farm Permit naman po ang kunin natin. Ito ay kukunin natin after ng CWR. So kunyari meron na tayong CWR, pwede na tayo mag-upgrade kung malaki na yung ating ibunan. Wildlife Farm Permit holder na po tayo, or kung gusto nating magbenta ng mga ibon, so mag W Farm Permit na po tayo, Wildlife Farm Permit kung gusto na nating ng commercial purposes itong mga inaalagaan natin ng ibon. So Wildlife Farm Permit na po natin para legal tayo sa pag-alaga at sa pagbebenta para iwas huli tayo. So biro mo, 5,000 lang ang babayaran natin. Good for 5 years na po ata pag Wildlife Farm Permit na po yung kukunin natin. So ganun lang naman po kamura. Ayan, magkano nga presyohan ng ibon ngayon, di ba? Minsan dalawa, tatlo pa nabibili natin. Ito 5,000 for 5 years na po ang babayaran natin sa Wildlife Farm Permit. So ihanda lang natin yung mga requirements na hinahanap na DNR. So hope mga kaibigan, meron tayong naintindihan at naunawaan sa ganitong maliliit na pag-sharing ng ating mga katanungan, ng kasagutan sa inyong katanungan na maging legal sa pag-alaga ng ibon para iwas huli tayo. So ganun din po yung tanong, komento ng ating mga kaibon. Tulad po si Doms Hisalba, tama, mas mabuti ang may permit, di sakit sa ulo bandang huli. Yes po, shout out po sa inyo, Doms Hisalba. So mabuti si Kahabi Doms ay naunawaan niya na talagang kapanatagan sa ating kalooban at hindi sakit sa ulo pagdating sa huli kung tayo po ay merong permit na hinahawakan. So yun po, shoutout po sa iyo Doms Hisalba, at ganoon din po si Ronald Peña Panganiban. Nakadalawang apply na ako, 2 beses na rin ako nag-visit, hanggang ngayon wala pa rin ang permit ko. Dumadami na alaga ko, baka may makatulong naman. Salamat. So Ronald Peña Panganiban, so ang maganda niyan, pumunta kayo sa DNR na inyong pinag-applyan at i-follow up ninyo po kung ano na po ang status ng inyong application regarding po sa CWR holder. Basta meron po kayong copy ng inyong invoice or official receipt na kayo po ay nakapag-apply na at nakapagbayad na po sa DNR. Iyon po ay huwag nyo pong iwawala. Pagkatapos, kung dumami naman po ang inyong ibunan, ay wala naman po yung pangamba, Kahabi, dahil nakapag-apply na po kayo. So hihintayin nyo na lang po yung release ng CWR. Kung nagkaroon naman ng mga progenies, pagdating po ng time na magsasubmit na kayo ng QBR, ay doon nyo na lang po i-report yung mga progenies. Lahat ng mga paanak ay i-report nyo po. At i-update nyo po si DNR na yung naparehistro nyo mga species ay nagkaroon na ng progenies para na-update po si DNR. So wala naman po tayong paglabag doon dahil bago pa mag-progenies yung mga ibon ay nag-apply na po tayo. So update lang po, Kahabi, sa DNR na inyong nasasakupan. So shoutout po sa inyo, Ronald Peña Panganiban. At ganoon din po sa katanungan ng ating Kahabi na si Homar Tugade. Magkakaiba po ang patakaran ng DNR bawat region. Yan sana muna ang ayusin nila. Iisa lang dapat kasi iisang sektor lang naman sila. Kahit same province, pinapakuha din ng LTP yung iba. So maganda po yung inyong concern. So naoobserbahan din po natin yan sa ating mga Kahabi na nating nakakausap na nagkakaiba-iba nga ng policy, rules and guidelines yung bawat region ng DNR. So mas mabuti niyan, Kahabi,
ay sumangkuni tayo sa DNR at ipaalam natin sa kanila kung bakit nga ba nagkakaiba ang ating mga policy bawat region para maparating po sa DNR yung ating concern. So kung mainam bawat region para hindi na tayo masyadong naapektuhan, so alamin natin sa region natin kung ano nga ba yung requirements na dapat natin kunin. Yun na lang po, ganun na lang kasimple. So wag na natin gawing komplikado kung sa ibang region ay meron din silang ibang policy. So sa region na lang po natin kung ano yung kailangan, hindi lang at ng DNR, yun na lang po yung i-provide natin para hindi na tayo masyadong naapektuhan. Dahil sa iba, kaya lang naman nagkakaiba yung dahil sa LTP. Pag same province daw, ay hindi na kailangan kumuha ng LTP. Yung iba naman, bawat iba biyahe ang ibon ay kumuha ng LTP. So, yun po ang nagiging conflict sa kanilang mga concern ng ating mga kahabi. So, kung makarating ito sa DNR, ay nawa ay maliwanagan tayo kung bakit nga ba nagkakaiba-iba yung mga policy ng DNR ay yung kanilang guidelines regarding po sa local wildlife transport permit. So yun po yung concern ng ating kahabi na si Omar Tugade. So ganun din po yung katanungan ni kahabi Nicolo Banyaga Nosilo. Gusto ko sana mag-apply ng wildlife farm permit. Dami lang requirements ng pag-apply ng wildlife farm permit. Kaya kontento na muna ako sa CWR. Sana mas padaliin pa nila. So, kung nakakuha tayo ng Certificate of Wildlife Registration, so nakapagsimula na tayo ng requirements, doon po sa WFP kahapi ay meron lamang pong karagdagan. Kung tayo nga po ay merong kapasidad na mag-alaga ng mga species. So, mayroon po kasing dalawang uri ng wildlife farm permit. Ito yung small scale farming at yung large scale farming. So, inaano lang ni DNR kung tayo po ay mayroong kapasidad. Dahil ang papasukin na po natin ay hindi na po ito tinatawag na hobbyist or yung tinatawag na libangan. Dahil wildlife farm permit na po ito. So, kailangan na po nito ng budget. Sa small scale farming po, ay alam ko 1.5 million below ang kapital. At sa large scale naman po ay 1.5 up ang kapital. So, sinisiguro lang po ni DNR na tayo ay mayroong kapasidad na pasukin or i-handle yung mga ganitong sitwasyon sa pag-alaga or pagkuha ng permit. So kung kaya natin naman yung mga requirements, hindi naman siguro tayo mahirapan kung maipo-provide natin ito. So ang maganda niya kahabi, ito rin po yung aking gusto. Kahabi Niloko Banyaga Nosino, Nicolo. Yun din po yung gusto ko na magkaroon ng wildlife permit. So unti-unti natin, step by step natin kunin yung requirements. Dahan-dahanin natin. Total, meron na tayong CWR holder na tayo. Ay unti-unti natin yung mga requirements na ma-provide. Pag nakumpleto na natin, saka tayo pumunta at mag-upgrade po tayo ng permit. So hope makatulong itong ating advice at ang topic natin para maging legal sa pag-alaga ng mga ibon para iwas huli. So ganun din po yung katanungan nating kahabi. Last but not the least, si Tai Yun Seo. Idol, bumili ako ng ALPS 2 DOS at LTP po binigay sa akin. Pwede na po ba ako kumuha ng CWR? Sana magawa nyo ng topic. Kalabanga po ako. Naga City yung nabilhan ko. Salamat po. So yes po. So kung nakakuha na po kayo ng deed of sale at LTP ay pwede na po kayo mag-apply ng CWR sa DNR. So hingan nyo na lang po yung additional requirements, yung photocopy ng quarterly breeding report ng inyong napagbilhan at photocopy naman po ng both ninyo, si buyer at si seller, at photocopy lang naman at i-attach ninyo para sa documentation ni DNR na
sa ating pag-apply ng CWR. So yun po. Maraming po salamat at kung nagustuhan yung topic na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Every at iba pa. At ganun din po ang nais kong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo. At si Kahabi Emmanuel Bihasa, shoutout po. Si Sergi Paulo Gonzales, shoutout po. Si James Princess, shoutout po. Si Nico, si David Anthony Gonzales, shoutout po sa iyo Kahabi. Si Just for Just, shoutout po. Si Kahabi Victor Aguila, Miss Earthquake, Alberto Ramos, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Rex Pamintuan, si John Kenneth Babiano, shoutout po. Si Kahabi Molted, Romel J. Jimenez, at last but not the least, si Tayyun Seho ng Kalabanga. Shoutout po sa inyo. At sa lahat ng mga taga Naga City na mag-iibon, shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman na maging legal sa pag-alaga ng mga ibon para iwas huli po tayo. So yun po mga kabi, maraming salamat po. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.